umabot siya sa 166,000 kapin. 166,000 wala po kay Julie. So kung kay Julie, nasa almost 10. So mga 176. So ang naikwarta na bilhin sa general asakuan, kaya ako na ito 7,000 ko sa general fund. So ako yun sa basta malili lang ito na ito iuli. Bali dito lang ito sa pages kaya parang ang 15,000 na nabilin kapin. Kung kuhaan kay Julie, butang na ito, wala ramang 10. So napanabili ng kwarta para sa mga pages. Kaya para sa sunod na pod. So muna ako lang din na siya kung ako itong kuhaan. So pag nagtawag ito mga ngalan na kay ang natong nagasto, ang mag-outjour kay kamahal man. Ang number lang, ang sisayad kay kamahal ang sisayad. Sunod ang mga pagkaon, mahal man. Snack sana ko sa amo ka na padayan itong pages na po sa next week para sa mga kabataan kay atong kwarta na nagamit ato para sa mga kabataan para sila dito mawala sa ila o kabahin ta ito naghatag na mga kabataan magdako nga dunay kahatrong sa Ginoo sa ito so padayan ang atong pages kung kinsay gusto maghatag na punta o mga na ato maghatag na punta para sa next year kay mas mahal pa yun sa next year kay ha? Oh, dili, otro na, pila mo talaga mahatag sa kapit na po. Basta nahanatay, kwarta na nabilin sa atong pages. Nung pila man, o kamalo kay si Julia, absent man, kay ino, mabubayan na ko, pero ino niya, papa niya na total. So, kaya nag-birthday na siya karoon. So, nahanatay kwarta sa pages. Wala na kwarta, padayon ta, manghatag na po ta ang papel ko, kailangan yung page na para mahimutan ka bahagi sa sunod na po na may rules parang na rules sa mga kabataan. Kaya ako na itong kabataan ay nga nga train the children the way should go and when she is old or he is old, he will not depart from it. Natuan na ito sa mga kabataan, yung ito sa mga teachers. Ilan ito mag-keep sila kasing-kasing. Duwal ako, kami sila ni Jerry, sila ni Nika, sila ni Jane. Mga bata, ini sila sa mga Sunday school. Kung kana sila, ito doang ini sila updates kay ako matuloy updates sa mga anak kana mo kwarta ko kain na para yung business mo kaya nga na ba tuluan nila sila dati para pagkako nila kabalo sila nga kinahanglan mag-night sila kaya kung tuluan ako na sila murag lisod kung bata pa sila di na nila kawato ilang times kaya mahadlok sila una nila himukon pagkabot sila kwarta tights nila nagahangyan nila dahil sa tights kaya mahadlok sila nga pagkakawag kaya sa ito kaya ilang mga tulungan ang mga kaibigan. So, itang tanan, kabahagi pa sa ato sa mga kabataan na nakalumog kay nag-apo ang ita na ang ilang ito mga pulo kaya nakalumog mag-lumog sila kasing-kasing mahimo nilang ito sa mga pagkako. Puluan din sila. Salamat sa tanan ng praise. Praise God. So, kanang mga inanang Vacation Bible School, parte lang na sa pag-train nato sa atong mga kabataan. So, natingala ko ganina dahil sa gibasa ni Sheila, huwag man namata na si Richard sa ako. So, ang topic ko gano'n na I know the God you believe. So, kuhaan ko ni sa Matthew, pero naasan sa Lucas chapter 9. So, din ko nagkuha sa Lucas chapter 9. So, ako ang mabasa sa verse 18, kamuhang sa 19 of 20. So, matod pa sa verse 18, usa ka adlaw niya nang nag-inusara sa pag-ampo si Jesus ug ang iyang mga sumusunod or tinuna naa sa iyang dool. Nangutana si Jesus kanila, kinsa man ako sumala sa mga tao? Verse 19, Mituwag sila may nagaingon nga ikaw si Juan nga tigbautista. Ang uban na ikaw si Elias. Ug ang uban pagyayon nagaingon nga ikaw isa sa mga nabanhaw. mingon si Jesus kanila, panalang kaninyo kinsa man ako. Mitubag si Pedro, ikaw mao ang Kristo nga gisaad sa Dios nga maghari. Magamputa. Lord God, salamat kay Ginoo sa nini nga kabuntagon, O Lord God. Patuloy Ginoo gipangayo namo, O Lord God, ang paguban mo kanamo, O Lord God, nga ma-focus ang among kasing-kasing, O Lord God, sa imong pulong Panginoon. Masabtan namo, O Lord God, o ang pinaka-importante Panginoon, may apply na mo Ginoo para doon ay transformation sa among tagsa-tagsa kapag pagkatao Ginoo na maghatod sa imong kahimayaan, O Lord God. Salamat kay Ginoo nining buntaga. In Jesus' name,
Amen. Amen. So, muning pangutana, muning verse 20 ang atong kanon na alamin gud nato kung kinsa ang Dios nga atong ginasimba. Matod ko pa sa una, kung ano ang pagkakilala mo sa atong Ginoong Dios, mausad na ang product sa imong pagsimba. Halimbawa, ang mga Jehovah's Witness, Iglesia ni Cristo, si Jesus Christ ay dili Diyos na nagkatawang tao sa ila. Muna nga pag-abot sa Disyembre, mas okay pa ang ilang founder sa ilang religion dahil mag-exchange gift sila, pero sa atong Ginoong Kristo wala yun. So, depende sa atong pagkaila sa atong Ginoong Diyos, magresulta ang atong pagsimba. Amen? So, ang pangutana din nga atong tubagon, kinsa ang Ginoo sa atong kinabuhi? So, muli ano man. Matod ko pa sa una, ang atong pagsimba. So, nagdepende. So, kinsa? Matod pa sa John chapter 17, wala ko na ibutang ang mga verses dahil importante kayo ang pulong sa Ginoo. Amen? During sa mga apostles, before 12th century AD, walay chapter, walay verses. Tuloy-tuloy ang kuan. Halimbawa sa Book of John, tuloy-tuloy na usa na ka chapter. Pila ka pa na, taas kayo. So, ugaliin na ito nga pag chapter 17, pangitaon tayo na ito, ang basahon na ito, ang tibok chapter 17 nga, unsa ba nga verse? So, para mabasa na ito. Dahil importante kayo dahil ang gahong sa kaluwasan naa sa pulong sa Ginoo. Actually, ang unang gibuhat ko about sa Word of God. Dahil importante kayo ang Word of God. Pero nabalhin sumani nga ako kuan kung kinsa ang ba ang Ginoo sa atong kinabuhi. Matod pa sa atong Ginoong Kristo, mao kini ang kinabuhi nga walay katapusan, nga ang mga tao mag-ila kanimo nga mao lamang ang tinuod nga Dios o mag-ilausab ka nako nga imong gipadala. So sa tibuok natong kinabuhi ining kalibutan, ang gipoint din nga ilhon nato ang atong Ginoong Dios. Amen? Nga mailhan gayud nato sila. Dahil ang atong peace of mind nagdepende na sa pag-ilan nato sa Ginoo. Kung wala kayo nato na ilihang Ginoo, ang peace of mind ay nagikan sa mga happening sa atong kinabuhi. Kung ayos ang imong financial nga sitwasyon, medyo relax na kaayo. Doon na kay peace kung doon ay butangan ng inahanglan o monetary or financial. Pero kung bisag wala ka kaayo ikuan financial, kung naa ka sa Ginoo na ilan mo ang Ginoo, at least doon na kay peace of mind nga tinuod gayon. Amen? Mailan lamang nato ang Ginoo pinaagi sa iyang written word. So, part sa atong kuan eternal nga kinabuhi ni kalibutan na o ni kalibutan na ilhon nato ang Ginoo. Joshua chapter 1, memorize na kainin nato. Ahan nga verse ang Joshua chapter 1. Dili dito tanan na memorize ani. Ako memorize na ako na. Do not let this book of the law depart from your mouth. You shall meditate on it day and night. Adlaw gabi, so that you may be careful to do everything written in it. Then ay padayon ang prosperity o tunay nga success sa imong pagkatao. Ang atong achievements na siya basig sa atubangan sa Ginoo, dili na success sa iya. Dahil doon ay kalibutanan ng achievements nga kadalasan atong dayon atong ipasundaya, pero basig sa atubangan sa Ginoo, dili na mao ang tinur nga success sa iya. Dahil according sa Joshua chapter 1, ang successful life, ang prosperity is according sa pagsunod nato sa careful nga pagsunod nato sa pulong sa Ginoo. Amen? Kinsay kabasa din sa pulong sa Ginoo adlaw-adlaw. So, ang pangutana sa kada usa ka nato, dili na sa mga apostles, dili na sa panahon sa atong Ginoo Jesucristo. Sa karon nga henerasyon, ang pangutana sa kada usa ka nato mao kini: apan alang kanimo kinsa man ako matud pa sa atong Ginoo Jesucristo. Matthew 16 ang nabutan ko din alang kanimo kinsa man ang atong Ginoong Jesucristo. So normal kay na mo ingon nga siya ay gugma. Amen? Tinuod na.
Pero kung biyaan mo nga ang atong Ginoong Diyos, gugma lang, partial na siya. Dahil ang gugma, nakapokus ang gugma sa atong Ginoong Diyos ngadto lamang sa iyang mga anak, mga pinili niya. Ang dili niya pinili, makita nato na niya sa verses 1 na wala gani kuno siya kaluoy. Doon na siya kaluoy siguro gamay lang. Dahil matod pa niya, gipaulan ko ang gihatag ko ang akong ulan ngadto sa mga daotan ug sa mga maayo. Gipasidla ko ang akong adlaw sa mga maayo ug sa mga daotan. So munang general grace, general mercy sa atong Ginoong Diyos. Pero sa mga Kristohanon doon nakafocus ang iyang gugma, dili sa tanan. So kung gingnan mo nga Jesus love you sa mga unbeliever, partial na siya. Partial nga nature sa atong Ginoong Diyos. God is love, pero dunay kuan niya nga. So dunay makita taon niya nga sa akong kaugalingon lang dahil naasa kuan nasa pulong sa Ginoo. Doon natin makita nga naghuom gayud sa kinatibukan sa atong Ginoong Diyos, not love. Most people answer this question, God is love. 1 John chapter 4, kamo na bahala ang mangita sa verse nini. God is love, tinuod na. Pero doon na requirements ang gugma sa Ginoong Diyos sa tao nga iyang binuhat concerning of His love today. Doon na requirements. Na kung dili mo kini maabot nga requirements, mao ka nang hinungdan nga ang atong Ginoong Diyos nagbuhat og impyerno. Kung gusto sa uban, i-apel pang purgatorio. Para efforts ka dito. Sa purgatorio, efforts ka dito para maayos ka dahil ka makapaingon sa langit pero wala na sa pulong sa Ginoo. Impyerno og langit lamang ang iyang gibuhat. Kung ang Ginoo puro love lang, ang impyerno doon ay air condition para dili init. Dahil gigugman niya tapos adto niya sa kuan sa impyerno. So, disipong kayo ng ang larawan sa Ginoo ay gugma lang. Tinuod gugma pero kulang. Kulang na dapat mahibawan sa kada usa. Labi na gyud sa mga Kristohanon para sa ilang pag-share sa gugma sa Ginoo makita sa ilang ginashiran. Atong kadunggan atong gakadunggan nga dunay gatudlo nga matod pa nila, God loves us unconditionally. Tinuod ba kini yung word? Mabasa ba nato ni sa written word of God nga gibasihan sa atong pagtuo, gibasihan sa atong kaluwasan, that God loves us unconditionally. Kung God loves us unconditionally, walang impyerno. Okay lang magkasala ako because God loves us unconditionally. Bisan unsay akong buhaton, okay lang sa Ginoo. Unconditionally, ang iyang paghigugmagan ako, walay requirements. Wala tayo mabasa ani sa written word of God. Matod ko pa kanina, ang gugma ay nakapokus lamang sa atong Ginoong Diyos, nakapokus lamang sa mga tinuod nga mga Kristohanon. Gani ang mga Kristohanon iparipit pa sa Ginoo. Basahon nato ang 7 churches sa Revelation. Ang pinakakuang niya, repent. Baliki ang imong unang gibuhat. Repent. Kung mag-victorious ka niya nga, nag-repent ka, mahimo kang victorious, makadawat ka og reward. Kinsa gisultihan nato ang bawat Kristohanon sa bawat generation. Basahan ninyo ang Revelation chapter 2, 5 sa chapter 3. Naagi na repent. Kung nanay victoriously, kinsa man ang mananagumpay o victorious, makadawat sila reward sa Ginoo. So unsa man ang atong himuon nga mahimutang victorious, nakabutang dito sa 7 churches. Duha lang ka churches dito ang wala niya butang nga repent. Nga kuan. So ibig sabihin, bisa kita mga Kristohanon magrepenta dahil kada nagintay pagkakasala, labi na kung dili nato kailan pag-ayo ang atong Ginoong Diyos. Baka nagsimba ta sa opposite na sa gusto sa Ginoo. Sa atong unang religion, nagasimba ta, pero dili man tumaay, dili man ito insakto, napagsimba, kumaamin ta ni Ana. So muna nga, wala kita'y mabasa sa written word of God that God loves us unconditionally. Basahan ikan sa Genesis ngadto sa Revelation, wala kay mabasa din eh. Kung walay kondisyon ang gugma sa Ginoo kanato, wala unta siya nagbuhat og impyerno. Or okay lang, namubuhat kitag sala. Total, wala may kondisyon ang iya
iyang paghigugma kanato. Unconditionally. Kuwaon na itong uncondition. Na ay condition yun. Amen? Kung gusto mo mato sa langit, believe. So, unsa nang believe? Ang tanan nga gisulti sa atong Ginoong Kristo imong pagasundon. Dahil mo na ang tinuod nga believe para ma-transform ang imong pagkatao nga dati ang imong kinabuhi ay most influence sa yawa dahil mituo ka sa atong Ginoong Kristo, mabaylo na to ng values nga anaa sa atong Ginoong Kristo. Munang hinungdan nga pag nag-preach si John the Baptist, mataban niya, repent dahil mga ulupong kamo ang inyong ibuhat. Si Jesus Christ, repent. Mga apostol, repent. Amen? So, murang pingaw na kayo. John chapter 3, busa si bisan kinsa nga mutuo kaniya kay Jesus Christ, daily pagahukman sa silot, apan requirements. Gigugmat na sa Ginoo, apan. Si bisan kinsa nga wala mutuo kaniya, nahukman na. Tungod kay wala siya mutuo sa bugtong nga anak sa Dios. So muning requirements, kung wala nga requirements, okay lang. Walay pagtuo. Dahil okay lang. Kaso doon ay requirements nga pagtuo. Bisag higugman niya pag ang tao sa katao. Kung dili siya mutuo sa atong Ginoong Kristo, gihukman na siya. Unsay hukom sa kaniya? Sa kalayo sa impyerno. Matod pa ni Apostol Paul sa sige ko balik-balikon, Romans chapter 8 verse 1, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Sa mga tao nga wala sa atong Ginoong Kristo, anaa sila sa condemnation. Sa mga tao nga wala mo tuo sa atong Ginoong Kristo, nahukman na sila, gikondemn na sila sa atong Ginoong Diyos. Amen? Klaro ba? Klaro kayo. Verse 19. So, John chapter 3, 18 of 19 din eh. Pero mula gina, mas maayo ng chapter lang para hulakayon mo ang tibok ng chapter kung gusto mo makita. Silutan sila. Nanong silutan na sila? Tungod kay may ani si Jesus din sa kalibutan isip suga, light of the world. Apang gipalabi pa sa mga tao ang pagpabiling sa kangitngit sa influensya sa yawa. Pagpabiling sa kangitngit. Kaysa mo dool kaniya kay Jesus Christ na naghatag sa kahayag tungod kay daotan ang ilang binuhatan. Kung dili sila mag-repent sa ilang binuhatan, silutan gayud sila sa Ginoo. Amen? So dili nang mag-share ta nga i-receive si Jesus Christ, ipakita nato sila nga ang ilang kahimtang nagpuyo sila sa sala. Munang ingon si Jesus Christ nga, daghan yun ang masugop sa mga Kristohanon. Daghan yun ang mapungod sa mga Kristohanon. Kay mauni ang hulagway sa Kristohanon. Murag radical gid ang Kristohanon. Radical gid ang Kristohanon sa pagsunod sa atong Ginoong Kristo. Amen? Munang nag-ingon ang atong Ginoong Kristo sa Church of asa ba ito nga church? Laodicea man siguro. Church of Laodicea, namatod pa niya, dili ka init, dili ka bugnaw, isuka kita. Radikal ang gusto sa atong Ginoong Diyos, sa atong Ginoong Kristo. Sibin saya sa radikal? Sibin saya sa radikal? Ugat nga yung ugat. Basta wag yun, kanang kung init ka, paglaban mo po yun ng Ginoo. So, ang condition sa gugma sa Ginoo kanato mao ang atong pagtuo kaniya, as I said before, naa dinhi sa verses. Murag gid na ang kondisyon atong pagtuo. Dahil gituo ta sa atong Ginoong Kristo, na-transform ang daotantang mga binuhatan, batasan na transform. Dahil nagbasol kita, dahil ang values nga gisunod nato sa una, values sa kaaway sa Ginoo nga mao si Satanas, o dahil mituo na kita sa atong Ginoo, ang atong gisunod ay values na sa atong Ginoong Dios. Amen? Asa natong mabasa ang values sa atong Ginoong Dios? Naalang sa iyang written word. Diha na yun. Muna nga, importante kayo ang written word sa atong Ginoong Dios. Kung dili kita mutuon musunod sa iyang kabubuton, pahamtangan kayo kita niya sa silot.
Kay maumana ang iyang gisulti. Nahukman na daan ang usa ka tawo. So kung gihugman niya ang conditional niya ang usa ka tawo, dili niya hukman ngadto sa impierno. Matod ko pa kanina, wala impierno. Dahil okay lang. John chapter 3, mo gihapon ang muto sa anak sa Dios may kinabuhi. Requirements. Nga walay katapusan, apan ang dili muto sa anak sa Dios, dili gayod makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Magapabilin hinuon ang kaligudgod sa Dios kaniya. Hatred of God, anaa kaniya. Gihugma pa sa Dios ang tanang tao? Ang born again, gihugma sa atong Ginoong Dios. Ang dili born again, can you see, Jesus loves you? I-contradict mo ang pulong sa Ginoo. Pag igno mo anak. Dahil matod pa niya, apan ang dili mutuman, ang dili born again, dili mutuman ini. Sa anak sa Dios, dili gayon makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan, mao nang tinungdan nga ga-evangelista. Mao nang inungdan nga ang mga bata atong tudluan sa pulong sa Ginoo para mahibal-an nila kini. Magapabilin hinuon ang kaligudgod. Dili lang galit kaligudgod, kapungot, hatred sa Dios kaniya. Nga naman, wala siya mutuo sa atong Ginoong Dios. O ang nagingon ng atong si Apostol Peter na ang judgment sa Ginoo magsugod sa iyang panimalay, sa iyang katawhan. Kung gihigugma sa Dios ang mga tao unconditionally, kapungtan ba di ay kini niya kung dili kini mutuo? Dili niya kapungtan kung unconditionally gihigugman niyang tao. Kaso lang ang iyang gugma sa mga unbeliever, tunay requirements na kung dili nila maabot, silutan gayud sila. O kung kina ay atong imagine na nahigugma nga atong Ginoo mo nang okay lang. Basig pangatubang mo sa Ginoo, mapahiya ka. Mapahiya kita. Kaya na-word sa Ginoo nga, nangingon ang kuha nga, naghayag ako sa imong pulong, nag-ayo ako sa masakiton tungkol sa imong pulong. Kung sa ingon sa Ginoo sa Kristo, pahawa, magbubuhat sa kasalanan, hindi kita kilala. Amen? 1 Peter chapter 2, apan kamo mga pinili, kinsiyaging nanane, ang simbahan, ang mga Kristohanon sa Asia Minor. Apan kamo, kini mga passage ay, sige ko na ning ibalik-balik. Pero maugin niya ang gingon Diyon. Apan kamo mga pinili, so Christians are chosen by God. Mga pare sa hari. Kita daw ang mga pare sa atong Ginoong Diyos. O mga katawan sa Diyos, nahimo kamong iya aron. Ang say purpose, magmantala sa iyang kahibulungan nga binuhatan. Atong i-declare sa uban ang binuhatan, ang goodness of God sa atong kinabuhi nga kita mismo unang nakaranas niini, unang nakasinati niini. Nahimo kamong iya aron magmantala siya kahibulungan nga mga binuhatan. Siya ang nagtawag kaninyo. Dili si pastor ang Ginoong Diyos daw ang nagtawag sa inyo gikan sa kangit-ngit influence of the devil ngadto sa iyang kahibulungan nga kahayag influenced by God. Nga naman, kaniadto dili kamo mga katawan sa Dios, apan karon iya na kamo dahil na born again kamo. Kaniadto wala kamo kaloy sa Dios. Ang dili born again, ang giingon din ni Apostol Pedro sa atong Ginoong Diyos through Apostol Peter, wala kaloy sa Dios. Apan karon gikaluy-an na niya kamo. So ang dili born again, maluoy lamang ang Ginoo kung muduol siya sa atong Ginoong Diyos, magpakumbaba, mag-repent, o muna na i-receive na dayon ang paghari sa atong Ginoong Diyos sa iyang kinabuhi. Ay papasok niya ang tinuon nga kaluoy sa atong Ginoong Diyos. Amen? Amen? Madugay kita, hindi mo mag-amen. Balikot ko. Ang gugma o kaluoy sa Ginoo ay nakafocus lamang kanatong tinuod nga mga Kristohanon. John 3:16, tinuod nga mga Kristohanon.
Ang gugma sa atong Ginoong Dios gikan sa Old Testament wala kay niya hisguti ang iyang gugma gikan to sa iyang katawhan. Nalay sa passage nga iyang ikuanan sa 1 King. Tapos dinhi lang sa the Gospel of John gipakita niya kung unsa ang iyang gugma. Pero maliban ana dito na sa Acts, Matthew, Mark, Luke hangtod sa Revelation, wala kaya niya i-focus ay iyang gugma. Makita ang iyang gugma pero doon na requirements lagi. So gani matod ba din walay kaluoy ang Dios sa usa ka tawo nga wala magpapili kaniya. Ano magpapili man? Dahil ang Ginoong Diyos, kung nadungog nimo, nakikita na atong Ginoong Diyos sa Hebrew chapter 3, kung nadungog ninyo ang akong tingog sa ilang kapanahonan, tingog sa mga propita o pwede siyang tingog nga directly gikan sa Ginoo pero sildam kay nga mahitabo. Sa ato karon written word of God, kung madungog ninyo ang akong tingog, dili ninyo pagahion ang inyong kasing-kasing. So kung dunay conviction sa Espiritu Santo, ayaw i-resist. Pwede mong i-resist dahil pag salvation na ang pag-usapan, doon na tayo free will. Nga mapagahi nato ang atong kasing-kasing. Kung convict na ang atong Ginoong Diyos through His written word, doon na tayo free will. Nga himo natong kubalon, kalyo, doon ay kalyo ang atong kasing-kasing. Muna nagpasidaan siya daan. Ayaw ninyo pagahia ang inyong kasing-kasing sama sa gibuhat sa inyong katigulangan in the wilderness. Muna nga, walay kaluoy ang Diyos sa usa ka tawo nga wala magpapili kanya pinaagi sa pagtuo. Kay sa tanang dili mo tuo sa Ginoo, impossible siya. Dili gayud sila makasulod sa iyang langit nga iyang giandam sa tanang nagatuo kaniya. Para asa ba ang langit? Dili sa tanang tao. Amen? Dili sa tanang tao. Ngadto lamang sa mituo sa atong Ginoong Hesukristo, faithful nga mituo sa atong Ginoong Hesukristo. Ay pa siya makasulod sa gingharian sa atong Ginoong Dios. So klaro kayo ang giingon sa pulong sa Ginoo through Apostle Peter. Blessings and curses to those who obey and disobey the Lord. Basaha ang Deuteronomy chapter 28. Gikan sa 1 paingon sa verse 6 to 8, taas-taas na passage. Deuteronomy chapter 28. Kung dili ka musunod ka na ako, grabe ang tigyawat, dagko pa yung tigyawat sa iyong bulot ng tubig, uun sa katong mga sakit, diha nga grabe, nga ipahamtang sa Ginoo. Sa iyang katawhan. Pero kung musunod ka na ako, matod pa sa Ginoo, muni ang mga blessings nga imong madawatan. Ay, gugma ba sa ang Ginoong Diyos sa wala mo sunod kaniya? Grabe nga punishment ang iyang ihatag. Amen? So, kinsa ang atong Ginoong Diyos sa matag usa ka nato? Aber, siyala? So, kinsa ang Ginoong Diyos sa matag usa ka nato? Napoday. Busa in dealing sa mga believers concerning sa atong mga evangelism and Bible studies, kung moingon kita kanila, Jesus loves you, we only tell them the partial God in the Bible. Partial lang yun. Nawala niya ang just. Nga kung unsa may ay mong buhaton, Kristohanon ka man o dili Kristohanon, mag-abot sa adlaw, makalusot ka man ining kalibutana, pag-abot sa pagkatubang mo sa Ginoo, pahamtangan kanya og just judgment. Pero kung gugmarang nabilin, nawala na ang just. Daghang kayo ang unrighteousness nga gibuhat sa mga tao nining kalibutan na unbeliever bisan gani sa believer. Na di makalusot sila. Pero kakahadlok sila sa pagkatubang sa Ginoo dahil dili gid sila makalusot sa atong Ginoong Dios. Ato kayong ipakita sa ila nga ang butang nga ordinary na nilang gibuhat which is contrary sa kabubuton sa Ginoo para makita nila ang ilang sitwasyon. Apostle Peter's way of evangelism, so dalhon nato sa evangelism in connection sa nature sa atong Ginoong Diyos. Acts chapter 2, nahibalon ng daan ang Diyos nga si
diha kaninyo og iya na kining giplano gipatay ninyo siya sa mga gipatay ninyo siya sa mga makasasalang nga mga tao o kauban sa mga makasasalang nga tao nga maoy naglansang kaniya sa cross. So dinhi ato makita nga gipakita ni Apostol Peter kung unsa ang kasalanan sa iyang audience. Busa kinahanglan ngayon nga may baluan sa tanang mga Israelihanon nga ang Jesus nga inyong gilansang sa cross mao ang gipili sa Dios nga mahimong Ginoo o Kristo. Gikuan niya nga makita nila kung unsa ba ang ilang kasalanan. Pagkadungog niya ato sa mga tao, natandog ang ilang kasing-kasing. Kanbik sila sa Espiritu Santo. Dahil niabot na dani ang Espiritu Santo, chapter 2. At chapter nga ko na before na aning abad. Gitandog sila sa ilang kasing-kasing busa na mutan na sila kang Pedro. O sa iya mga kauban nga mga apostolis, mga igsoon. Mga igsoon, unsa ang angay namong himuon matod pa sa audience sa pag-preach ni Peter about Jesus Christ nga ilang gipatay, nangutana dahil sila. Unsa ba'y among angay buhaton? Mayroon si Pedro kanila. Ang tagsasagsa kaninyo maghinulsol. Repentance. Kung Jesus love you lang, walang repentance. Amen? Nga okay kayo, pangdugang lang. Sa ilang ko karon pangdugang na lang ang Ginoong Kristo, ang si Jesus Christ, para mas panalanginan sa ilang kinabuhi. Matod pa ni Peter, ang tagsa-tagsa kaninyo maghinulsol sa inyong mga sala ug magpabautismo. Kinsay wala pa din na bautismo ang Kristohanon pataas na kamot. Sa kapanahunan sa atong Ginoong Kristo sa mga apostles, nagpabautismo dahil sila. Timailhan nga sila ay nag-repent na sa ilang kasalanan. Wala na sila nagpaabot sa usa ka tuig pa o duha ka tuig. Nagpabautismo dahil sila. Tagsa-tagsa kaninyo maghinulsol sa inyong mga sala ug magpabautismo sa ngalan ni Kristo ug mapasaylo ang inyong mga sala. Without repentance, there is no forgiveness. Amen? There is no forgiveness. Ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. Sa tanang nito kay Jesus Christ, naa kaniya ang Espiritu Santo. Bisang gibubo sa ato sa Dios Amahan ng Espiritu Santo sa tanang katawhan, pero kadto lamang ang mutuo kay Jesus Christ makadawat sa Espiritu Santo na mumugay kaniya, musanctify kaniya through His written word. 39. Tungod kay kining Espiritu Santo gisaad alang kaninyo og sa inyong mga kaanakan og sa tanang mga tao nga atoa sa layo. Sa tanang nga tawgon sa Ginoo nga atong Dios nga moduol kaniya. Muna nga kung tawgon ang usa ka tao, dili niya pa pagayon niya kasing-kasing para madawatan niya ang Espiritu Santo mapasaylo siya sa iyang kasalanan. Dagan pa ang gisulti ni Pedro sa pagmamatuod kanila sa iyang mga gipanulti ug mingon siya kanila, luwasan ninyo ang inyong kaugalingon gikan niining daotan katawhan. So grabe yung evangelism nila. Kung nakabasa mo sa evangelism ni Jonathan Edward, usa ka banggiitan kay ako nga preacher sa England na siguro yun isay nga ang mga tao nga yung audience nga grabe yun ba kay mulang mabati nila ang kalayo, kainit sa kalayo sa impyerno. Karon bihira na ang gabrit sa impyerno. Amen? Puro na lang blessings. Naatay blessings na gihatag sa Ginoo, but more spiritually. Dahil nagsaan na siyang daan nga if you seek me first and the kingdom of God and His righteousness sa atong Ginoong Diyos, the needs nga imong ipanginahanglan ay kusa na lang ihatag niya kanimo. Amen? Sumana nga daghan ang mituo sa iyang mensahe ug diha nagpabautismo sila. Bisag hilantan siguro gilusnod dahil sa drang na tubig bautismo. Nagpabautismo sila ni atong adlaw may mga 3,000 ka mga tao ang nadugang sa mga Kristohanon. O nagpadayon sila, walang muhunong sila. Pagka
convert nila to Christianity, nabaptize na sila, wala silang maunong. Matod pa sa 42, nagpadayon sila sa pagtuon sa mga kipanudlo sa mga apostles, sa pagtigom, fellowship, ingon nga mga kaigsuonan sa pagpikas-pikas sa paan, Lord's Supper, o sa mga pag-ampo. Amen? So, ang usa ka tao maborn again lang, i-convict siya kung dili siya magpadayon, basig mawala gihapon ang iyang conviction dahil ang Ginoo nagakonvict sa usa ka Kristohanon through His written word. Pagpakan sa natong Ginoo kay Mika. Jesus' way of evangelism. Tanaw na to. Mark 13. Sa dihang mo lakaw na si Jesus, may tao nga midagan paduol kanya og miluhod og nangutana, maayo nga magtutudlo unsa ba ang akong himon aron maangkon ko ang kinabuhi nga walay katapusan. Matod ko pa sa una, kung kini ang gi-evangelize nato, sure na kas langit. Midagan ko miluhod. Ginoo unsa bay akong buhaton? Pastor Jason unsa bay akong buhaton? Para maangkon ko ang kinabuhing dayon. Dali na kayo. Pero unsa gingon sa Ginoo? Wala mudbitso ang Ginoo. Mingon ang Ginoo, mitubag si Jesus kaniya. Nganong mingon ka man nga maayo ako? Walay bisan kinsa nga maayo gawas lamang sa Dios. Amen? Inyong pastor dili kay ni maayo. Kaya sa inyong lokon sa niya. Noel, igabo kayo na maayo. Immortal. Sakto ginangingon sa Ginoong Jesucristo nga, Diyos lamang ang perfect na good. Kaya ang maayo man good sa atong kapanahonan, ginagamit nato nga, maayo kayo ni akong ero, maayo kayo ni Dragon. Saan nga maayo? Ikuangin sa atong Ginoong Jesucristo nga, ang Diyos lamang ang maayo. God is good all the time, kay siya Diyos man. Pero, Pastor James is good. Dati tamo kayo nga all the time. Naay mga panahon nga maayo kita. Siguro, mas labaw ang maayo. Pero naging panahon nga dili ta maayo. Amen? Kaya na yung mga maayo nga silingan pero manigbas pag masuko. Una nga, kung mahitungod sa imong pangutanan, nahibalo ka na sa gingon sa kasuguan. So, yung gidirect na ni Jesus Christ ang kasuguan, ang written word of God. Ayaw pagpatay. Sa ato karon ang magdumot sa isig katao, nagpatay na. Ipatay na niya isig katao. Ayaw pagpanapaw. Six nga dili labas sa kaminyon. Ayaw pagpangawat. So, bisag mga anak, gusto mangawat sa kwarto sila. Basta mga tatay, mga nanay, ay ginong biya sa inyo mga makita din. Magulat cheese. Na may mga buutang ng mga anak, pero apila ni bisag ang inyong kuhaan o kwarta inyong parents ang singalan na kawat gyapon. Ayaw pagpangawat, ayaw pagsaksi sa bakak o bakak. Ayaw pagpanlingbong, tahura ang imong amahan o inahan. So ipakita din sa atong Ginoong Jesucristo ang iyang kasuguan na kung nahimo man angay kang mag-repent nga dili mo na buhaton. Verse 20. Mitubag siya kang Isus, magdudulog kining tanan, gituman, kusukad sa bata pa ko. So, grabe na siya. Kitanaw siya ni Isus, o may paghigugma, nga may paghigugma o gingnan. Ayaw pa dahil nahigugmaan sa atong Ginoong Jesucristo kining rich nga tao, nga batanon nga tao. Siguro, gwapo pa din Rich, young, and handsome. Wala kong tanong kay RJ, Rich, young, and handsome. Sa una kay tall, dark, and handsome. Kini, mas grabe ni, rich. So, asa ba may pagigugma. Usap pa kabutang ang gulang kanimo pauli o gibaligya ang imong kabtangan o ang bahin ni panghatag sa mga kabus. Sa ingon ini nga paagi mahimo kang adunaan dito sa langit pagkahuman balik og sunod kanako. So gipangita gid sa Ginoo ang sayop sa iyang kinabuhi. Amen.
Kining verse 21 dili ni tanan para tanan sa ato. Kay di man ta mga sapian kayo ang uban sapian dili ang kini sapian may kayo nakita sa atong Ginoong Kristo nga ang iyang bikel mas gihigugman niya ang iyang kayamanan kaysa eternal life, kaysa atong Ginoong Diyos mo nang gitagitan niya. Nasugo kayo ng tao sa pagkaduog niya niini og mibiya siya nga masulupon kay daghan man ang iyang kabtangan. Ibig sabihin, mas gihigugman niya ang iyang kabtangan, dili niya masunod ang sugo sa Ginoong Kristo kaysa atong Ginoong Diyos. Mas gihigugman niya ang iyang kabtangan. Muna nga, kung mag-uol mo nga wala mo'y kwarta, pero di mo mag-uol nga wa mo nakasimba sa Domingo, sa tawagana, matod pa sa post, mas gihigugma mo ang kwarta. So nasubugay si Kaya dahil pamaligya ko nga akong mga kabtangan, pinaghirapan ko to, sukad pa sa akong pagkabata, ang manamana ko pa sa akong parents. Ngunang sa pagbiya sa tao, ini mayaman, mitanaw si Jesus sa iyang mga sumusunod lumingon, lisod kayo alang sa mga dunahan nga magpasakop sa paghari sa Diyos. Ang ubang translation sa laing sulatan nga makasulod sa gingharian sa Diyos. Kay, kini nga mayaman, ang kuanan ni pinaka-message ani, mas gihigugman niya ang iyang kwarta kaysa atong Ginoong Diyos. Imalaan nga, minghud pagin siya, ang gusto niyang maangkon ng eternal life, pero mas gihigugman man niya ang kwarta kaysa atong sa eternal life o sa atong Ginoong Diyos, subo kay siya. Natingala ngayon sila og mingon, kung mao ka na, kinsa man lang ang maluwas. Ang maluwas, ang mituman sa kabubuton sa atong Ginoong Diyos. Amen? So, who is God? O, niya mo nakita. Kinsa man ang Ginoo sa atong kaugalingong pagkatao. Matod pa sa uban, siya ang propeta, siya ang Jeremiah. He is the righteous God. Amen? Tanantang binuhatan, anihon nato sa Ginoong Diyos sa iyang judgment. Dahil ang atong Diyos is God is truth and God is judge. Hibalan niya ang mga motibo sa atong mga binuhatan kung nanong gibuhat nato na so maka-judge siya justly according sa motive sa atong gipangbuhat. Muna nga righteous gayud ang atong Ginoong Diyos. Dili siya makabuhat og unrighteous things. Dahil righteous siya. Kumplito kini ang righteous God. Dahil muatubang kitang tanan sa atong Ginoong Diyos o i-judge dahil kita according to His righteousness. Walay pabor-pabor, walay favoritism. Muna nga ang tanan ng buhaton, matod pa sa atong Ginoong Kristo, makita o dili makita, ipatinaw kini niya during the judgment day. Amen? So ang tanan ng pagabuhaton, spiritual man, dito man sa atong mga trabaho sa eskwelahan man, bisag mga chita, unsa man diha, makalusuta sa atong atong chitan, pero pag atubang na sa Ginoo on the judgment day, ipakita sa ato. Ang atong motibo, ipakita sa atong Ginoong Diyos because He is the righteous God. Amen? Pag sinabi mong righteous God siya, wala na'y kwanana. Wala na'y requirements. Wala na'y requirements sa righteous God. Psalms chapter 4, kamo nang bahala mangita kung sa nga verse. Amen. Answer me when I call you, oh my righteous God. Give me relief from my disgrace. Be merciful to me and hear my prayer. So, kini dili ni promise ha, ipakita lang ni David dahil mo oy iyang nasinatian. Nga kung mutawag ka niya, posibleng tubagon, posibleng dele. Posibleng i-relieve sa iyang mga problema nga nahiaguman, posibleng dele. Posibleng siyang merciful. Be merciful to me and hear my prayer. So basig kung di ta dunggon, basig matod pa sa Ginoo, tungod sa imong kasalanan, kilayo ko ang akong naong. Nang di madungog ang prayer.
Just lamang. Amen? Just lamang ang dili tadunggon. Kay just lamang ang sa katao na dili dunggon dahil ipalayo sa Ginoo ang iyang naong dahil magbubuhat og kasalanan. Ang siguradong dunggon nga prayer sa Ginoo, sigurado gina 101% katong prayer nga magpaubos sa iya, muduol kaniya, magpahari sa iyang kasing-kasing dahil mao gina ang gusto sa atong Ginoong Dios. Pero mag-pray ka nga, Ginoo, padag-ay taon ko sa akong pagtaya sa loto. Siguradong gisupa ko na. Ayaw kainggiti ang mga kasawan. Iyari ka naan. He answers when we call to Him. Oh, righteous God, Psalms chapter 7, who searches minds and hearts. So, ang Ginoong Diyos lamang ang nakabasa sa atong una-una, sa atong kasing-kasing, sa atong motibo. Bring to an end the violence of the wicked and make the righteous secure. Mahitabo ang end sa violence sa mga wicked on the judgment day. Makasulusot pa sila karon sa gobyerno. Grabe kayo mga unrighteous nga gibuhat sa mga politiko o kinsa man ang mga inila diha. Akala nila nga walay balos ang Ginoo dahil nakalusot sila pag-atubang na nila sa Ginoo. Amen? Kita agwantahon lang nato nga dito na. Munang ang hope sa mga Christian nga mobalik na ang Ginoo para makabalos na sila sa ilang kaaway. Karon daghan nga daog-daog sa ato. Tapos di nato kaya kay mga influential kay sila. Atong gilauman ng Ginoo ug gid mobalo sa imo. Sigurado gina on the judgment day on His second coming. Amen? The righteous God nga nagasusi sa atong mga huna-huna o motibo para kung siya mo judge, throat of judge gayon. Kaya siya man lang nakabasa. Walay favoritism sa atong Ginoong Diyos. Matod pa sa ni Jesus Christ, there is no favoritism in God. Psalms 11. Sumuna ni akong buhaton karon ha. Kamu na nilungin na. Kamu na ni akong buhaton karon. Kamu na ang mangita sa buong chapter sa Psalms 11. Pero naa na sa akong kudigo dito sa akong delay PowerPoint. For the Lord is righteous. He loves justice. Upright men will see His face. Unsa daw? Nahigugmaan sa Diyos ang justice. Kanang lisod ni ibinisay ang justice, no? Hostisya. Maumar na po. Sila ang sinuntian nga binisaya sa hostisya. Malay, pabor-pabor. Kan, basta hostisya. Sumuna He is the righteous God who loves justice. Bisag grabe ang mga injustice na nakahitabo. Hindi ako isot na ganina. Sa atong mga kinabuhi mo abot ang adlaw nga kini i-reward sa atong Ginoo who is the just God. Wala man ta makita nga namuhat ni ini. Munang nagingon ng Ginoo nga kung muhatag ka ay ipahibalo sa imong kuan para secret gift para siya ang mag-reward on the day. Nga ang final mag-give rewarding on the day bisag i-reward ta karon ini kalibutan na pero ang mas grabe complete na reward on the day nga kita mo atubang sa Ginoo. Sa second coming. Moabot ang adlaw nga kini i-reward sa atong Ginoo who is the just God. Namuhat ta sa Ginoo wala ta mahibal siguradong ang Ginoo magkuana na. Kaya nag-ingon na daan nagpasidaan ang Ginoo daan nga kumubuhat kong maayo ayaw ibandilyo sa katawhan para di ka maluwat at reward sa pagkatubang mo kanako. Amen? Dili ta mo awat sa una natong religion nga donated by. Pero salamat kayo sa tanan ko Dios. Sa tanang nakibahagi, labi na itong giagi nga kuan. Na ay mga dagko ang gastos nila individually. O uban pa ang Ginoo ang siguradong mag-reward niya ana. Dahil doon ay libro ang Ginoo na nasulat niya tanan ang kuan. Nasulat niya sa iyang basahon sa kinabuhi ang tanan ng binuhatan. Nung sa Old Testament. Karon sa New Testament dahil ay computer naman, naka-download na daan sa iyong computer ang atong mga binuhatan. Amen?
2 Thessalonians chapter 1, kini nagpamatuon nga matarong ang paghukom sa Dios. The judgment of God is just. Tungod kay ang inyong mga pag-antos tungod og alang sa iyang gingharian. So, tigno da, ang dawaton sa Ginoo ang pag-antos lamang nato for the sake of His kingdom. Tungod sa iyang gingharian, gamiton niya sa pagmatuod nga kamo ang ayan gayon nga musulod sa iyang gingharian. Kay kung unsa ang matarong, mao gayud ang buhaton sa Dios. The righteous God. Paantuson niya ang mga nagpaantos kaninyo. Kano sa na mahitabo? On His second coming. O kamo nga nagaantos, papahulayon. Niya uban kanamo. Mahitabo niya kini sa pagbalik ni Ginoong Hesus gikan sa langit uban sa iyang gamhanan nga mga anghel. Amen? 2 Timothy chapter 4, henceforth, there is laid up for me the crown of righteousness. Giandam na daan sa Ginoong Diyos ang crown of righteousness, which the Lord, the righteous God, will award to me on the day, and not only me, but also to all who have loved His appearing. Sa tanan na nagalantaw o na gusto nang bumalik sa atong Ginoo, na agyoy reward sa ato. Amen? So manang bulahan kayong mga Kristohanon. Amen? Ang dili Kristohanon walay saan nga inani. Ang dili Kristohanon kita lamang nga mga Kristohanon. Labi na yun kung nag-antos kita tungod sa atong Ginoong Diyos. The righteous God is our rewarder. 1 Corinthians chapter 5, kay kitang tanan kinahanglan gayud nga mo atubang kang Kristo sa kaulahian aron hukman niya. So unsa man nga paghukom? Mao kini ang paghukom sa atong madawat. Graduation day. Samuel Asidelio, di purong-purongan din sa Ginoo kay buutan ni nga bata. Tapos Samuel believed it, abad lungon, walay reward. Walay pakpak. Di ba? Ang nai-reward, pero man itong pakpakan, pag walay reward, may pakpak. So, grabe. So, muna nga, og ang tagsa-tagsa ka natong magdawat sa balo sigun sa atong binuhatan. Dinhi sa kalibutan, maayo man, udaotan. Kini nga judgment, ang tawag nila ani ay Dima judgment. Kita nga mga Kristohanon ba sa tinuod kita nga Kristohanon? Matod pa sa atong Ginoong Kristo, if you want to be my disciples, take up your cross in relation sa pagsunod kaniya. Sa pagpamuhat to the expansion of His kingdom. Take up your cross. Deny yourself. Nandili ka magpataas sa imong kagalingon kung naa ka sa kadaghanan sa labi na sa mga magtotoo. Deny yourself. Parehas lamang kamo sa pinakaubos nga sulugon ko. And follow me. Gusto niya masingit to. So mudawat kita gyud mo ning di ma-judgment ha. Baligon ko, ang mga Kristohanon ay wala na sa judgment sa langit o impyerno. Sigurado na kita nga sa langit kita. Basta matinudaanon kita sa Ginoo. There is now no condemnation for those who are in Jesus Christ, who walk according to the Spirit. Naisumpay ana, who walk according sa guidance sa Espiritu Santo. Munang requirements niya. There is now no condemnation. John 17, ang pag-ampo sa atong Ginoong Jesucristo. Matod pa niya, O righteous Father, even though the world does not know you, I know you and they know that you have sent me. So, kung sa tawag ni Jesus Christ, samahan, righteous Father. Our righteous God is unknown to the non-Christians, pero kita nga mga Kristohanon, dahil nagatuon kita sa atong Ginoong Diyos, nailhan nato siya. Know what you believe. Know God nga imong gituuhan. Dili lang pagsamba-samba, kung dili alam mong ginato dahil part na sa
pagabuhi nining kalibutan na gani matod pa sa atong Ginoong Jesucristo 17 verse 3 kini mao ang eternal life. To know Him, to know God. So ang dili kabasa sa pulong sa Ginoo ang mga unbeliever. Ang kabasa sa sa pulong sa Ginoo ang mga tinuod nga Kristohano. Matinud-anon nga mga Kristohano mo nang gabasa. Pataas ang kamot sa gabasa adlaw-adlaw sa pulong sa Ginoo. Gabasa man kita. Usay di lang usay di ga kanang gid nga musipya gamay. Agud ko naksidente dentong Huwebes. Balik ko. Ini bisagwan Kasuwagan Highway tungod sa Rinsok dunay kuan diha dunay pwede kang mo U-turn, mo balik. Katong nga mo nabanggaan nagpalit og tubig sa Rinsok. Ang dagan ko siguro mga 40 siguro. Kay lisod man kayo magpadagan kag gusto nga ang punchit sa kay sisira. Basig hindi ko na nga. To ay pagpakusog niya to. Ako may mag-drive noon karon. So hinay lang ko. Biglang gi-cross ang kuan. Insya nag-signal ko na siya. Bisa mag-signal ka kung dani og diha sa aircon. 40 imong dagan. Medyo makuha ka nagin. Naka-brake ko pero nandun na pa yung impact. Siya kusog na akong dagan. Walay marka sa kalsada nga nakitom ang pag-brake na ako. Kung kusog akong dagan, dako ang gasgas sa iyang sakyanan. Muna nga, nagabot mi sa kuan, giabutan ni alas na pinahapit, no? Alas na sa RTE nga opisina sa Kasuwagan. Tapos, yun siya nga, wala may buhat nga kasulatan kay ko nga kuan sa compute sa kung pilahan ang mutawag siya sa ako. Siya nga, mutawag ko ugma. Datong pagka-Biyernes wala mo tawag, gahapon wala mo tawag, Sabado mo kita daw siya hangtod karon. Wala siya mo tawag. So praise the Lord. Kay nakabangga ko. Kung wala makakuan. Wala mang tamo sa nakabangga kay ko nga. Praise the Lord, nakabangga ko. Ay pastor, mura man nagbuang mo nakabangga, nag-praise the Lord pa. Praise the Lord kay nakabangga ko murag kay kwan pa man sa bago man murag maayos na kung dili siya matawag. Ganda gid sa Ginoo dahil ang nag-investigate sa amo ay ninong sa akong apo sa pagkumangkon nga pulis. Pag-abot ako sa RTE, uy, nagisulod, wala pa ganito kamulo pa, pero gisulod ang pulis nga akong i-Bible study sa bulwa. Sa pagkahumanay siya, pastor, saan na? Yantam, no? Iba na talaga ako. Anak sa Ginoo. Sumunang gugma sa Ginoo. Sige, sisilaw si Darling nga, Tito, ayos ka lang? Ayos na ayos, siyempre. Kung ba yung Ginoo sa akin, kahuna-huna na to. Pero pag uli na, ayos yun. Kaya pag uli na ako, katulgo naman ko. Pero mga alas 11 na siguro to. Diyan, no? Alas 10 pasado. At taw-taw, tulog na yun ko. Kaya kung dili ayos, maghuna-huna pa ko sa nahitabo. Tulog man na yun ko. Ayos. Pagkakas mo, sa apple. Ha? Wala. Kaya nagunaon naman na ko nga, si Jessica ang mahalinan sa ilang yuta. Kasi alis ako. Yan na ito. Yan na ito, Jessica. So, our righteous God is unknown to the non-Christian. Pero kita nga mga Kristohanon, nailhangin na to siya. 2 Peter chapter 3, but according to His promise, we are waiting for a new heavens and a new earth in which righteousness dwells. So kita, nagahulat. Kay nafulyot ang kalibutan, lakip na ang langit, munang magbago ang atong Ginoong Diyos, o langit o kuan, yuta. Napulyot tungod sa kasalanan ni Adam and Eve, o ng angels, si Lucifer, sumunang baguhon niya ang tanang butang. Wala nang kasakit, wala nang paghilag, o ang yung new heaven, ang yung new earth, ipakanaog niya sa heaven, nga pagapuyan, kinsay mo bayo? Ang mga matarong lamang nga tao, kagaya sa atong Ginoong Diyos, the righteous God. Amen? Sumuna ang iyang pangako sa bawat
bawat matinud-anon nga Kristohano. Our righteous God prepared to us a new heavens and new earth. Tungod kay ang present earth nga atong gipuy-an karon ay nag-contaminate sa sala nga nagbunga sa unrighteousness. Nga bisag asang tagtanaw, unrighteousness, kadaghanan unrighteousness ang atong gakakita nga buhaton sa mga tao. O kining kalibutana nga giandam ka nato sa atong righteous God, righteous individual lamang ang magapuyo niini. Amen? Paningkamutan ginato, righteous na ta sa atong atubangan sa atong Ginoong Dios, sa atong Ginoong Jesucristo, pero matod pa niya, let your righteousness shine to men. So, isugog inin niya. Ang atong righteousness, maayong binuhatan, maayong batasan, mudan agyud sa mga tao para pasalamatan daw ang atong Amahan sa langit. So, kinsa ang Ginoo sa imong kinabuhi? Sa akong kinabuhi, He is the righteous God in my life, and He will judge me according to His righteousness and loving kindness dahil anak ako niya. Amen? Ambot sa inyo. So, nasa sa inyo kung sa muning sa ako, righteous gid ang Ginoo. Tinuod nga love siya, tinuod nga faithful ang atong Ginoong Dios, tinuod nga merciful ang atong Ginoong Dios na anang tanan, pero in connection sa pagkatubang ko sa iya, and He will judge me, He is a righteous God. Walay pabor-pabor na iyang ipahanggang sa iyang judgment. Amen? So, simple lang ang mensahe sa atong Ginoong Diyos sa umagang ito. Sa ako, He is the righteous God. Manindog ta mga igsoon. Atong awitan ang Ginoo katong righteous nga na righteous bitaw nga ang kanta. Ug kumagyod kay wala ko nang mutana pero maugid na ikanta dili gihapon na pa. Itong boss sa passage. When the stage is bare tonight, there's no one else, just you and me. When the curtains close behind, there's no pretense. I'm on my knees. I will lay down my life for the love sacrifice you gave to me. It's all because of you, all because of you. The God I know, righteous and holy. The God I know, faithful and true. The God I know, my tower of refuge. Hearts are healed, Christ revealed. The God I know, light of the city. The God I know, strengthens the weak. The God I know, your heart beats within me. As you are, so are we. When the stage is bare tonight, there's no one else, just you and me. When the curtains close behind, there's no pretense. I'm on my knees.
I will lay down my life for the love sacrifice you gave to me. It's all because of you, all because of you. The God I know, righteous and holy. The God I know, faithful and true. The God I know, my tower of refuge. Hearts are healed, Christ revealed. The God I know, light of the city. The God I know, strengthens the weak. The God I know, your heart is within me. As you are, so are we. Lord God, salamat kay Ginoo dahil ikaw ang righteous God nga nakakita Ginoo sa tanan among binuhatan. Nakita man kini o wala sa among mga kauban o Lord God. Ikaw ang nakakita Ginoo. Pasayloa kami o Lord God kung doon naman kami mga pagkakasala nga nabuhat namo sa imong atubangan o Lord God. Knowing Ginoo nga ikaw ay ikamuhian mo Ginoo. Ikasilagan mo, Diyos, ang pagkasasala, O Lord God. Help us, Panginoon, na in everyday sa among mga kinabuhi, Panginoon, ay anaagad kami Ginoo kanunay sa imong kabubuton, O Lord God. Nakita mo po, Ginoo, ang imong mga kanakanamahan nga niya karon dinhi. Hayag sa imong atubangan, maging ang mga motibo Ginoo sa tanan namong gipamuhat o Lord God. Hayag Ginoo. Sa imong grasya lamang Ginoo, sa imong compassion lamang Ginoo. Kami o Lord God, makaatubang sa iyo o Lord God. Makatindog atubang sa iyo Panginoon. Busa amahan sa pangalan ni Jesus, tabangi kami kanunay o Lord God. Tabangi kami kanunay nga kasakada adlaw sa among kinabuhi o Lord God. Sa imong conviction banal na Espiritu nga pagahimuon adlaw-adlaw sa among kinabuhi. Kami gayud ay magiging submissive sa iyo, Lord God. Kami gayud ay makahatag sa kada adlaw sa among kinabuhi sa kalipayan Ginoo sa imong kasing-kasing o Diyos. Help us, O Lord God, ng among pagkatao Ginoo kanunay gyud makahatag og himaya sa imong pangalan o Diyos. Lord, daghan kayong salamat Ginoo sa umagang ito, Lord God. Panalangini Ginoo ang tanan nga anay karon dinhi, Lord God. Tanan nga mga panginahanglan Ginoo, Lord God, I pray, Father God, sa pangalan ni Jesus. Open the windows of your heavens, Lord God, and pour out so much blessings, Panginoon, sa bawat pamilya, individual, Lord God, sakop sa pamilya, ngani karon dinhi ug sa tanan namong mga kauban Panginoon. Ibuhos mo po Ginoo ang masaganang pagpapala o Lord God according to our needs Panginoon and according to our faithfulness sa iyo o Lord God. Daghan kayong salamat amahan. Purihin ka Panginoon naway sa umagang ito hangtod sa mga oras na ito Ginoo nahatagan ka namong kalipay sa imong kasing-kasing. Salamat o Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako yung mag-present.